A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos. At naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan, pagpugay ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa Islam, kung hahatiin natin ang buwan ng Ramadan sa tatlo, maaari nating sabihin na tayo ay papasok ngayon sa Ij'alna mimman yuwaffaq qiyamu fiha Lailatul Qadr. Ya Allah, ibilang mo kami sa mga Muslim, mananampalataya na aabutan nagsasala sa gabi ng Lailatul Qadr. Amin. Sa hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binanggit, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay ajwadun nas daw. Siya ang pinakamabuting tao. Pinakamabuting tao. At lalong nadadagdagan yung kanyang ningning sa kapag buwan ng Ramadan. Napakagandang pagmuni-munihan nitong hadis na ito, mga kapatid sa Islam, dahil yung mga ibang tao hindi may iwasan nagbibigay ng komento sa ating pagkatao. At naway napapansin ng mga taong nakapaligid sa atin na ikaw ay nagbabago sa Ramadan, hindi bilang riya, sapagkat ang ating pagiging mabuti ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ating pagiging mabuti ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, ang pagiging mabuti mo sa buwan ng Ramadan ay palatandaan na nagbubunga yung iyong mga mabubuting gawain. Naunawaan niyo kung ano ibig sabihin? Ikaw ay nagpa-fasting, ikaw ay nagsasala sa gabi, ikaw ay nagsasadaka, ikaw ay nagbabasa ng Quran. Ibig sabihin, walang puwang sa iyo ang hindi kagandahan ng asal o ugali. Kailangan ito'y nagbubugan sa iba at napapansin ito ng komunidad o ng paligid. Ito ay base sa hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na siya ay mabuting tao. Wa kan ajwad ma yakun fi Ramadan. Pero pag dumadating ang Ramadan, nadaragdagan yung kanyang pagiging mabuti o kanyang ningning sallallahu alaihi wasallam. Sa isang hadis sa isang aya sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. At Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikaw ay tunay na nagtaglay ng napakadakilang pag-uugali. Kaya ako binabanggit ng mga bagay na ito dahil ang pag-uusapan natin ngayong gabi o kikilalanin natin ngayong gabi na sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay isang sahaba na responsable sa pag-uulat ng mga katangian ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wag muna tayong mag-usap ng mga Khalid bin Walid, Salman, ng mga general ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihuli muna natin sila. Ngayon, merong mga sahaba na pagka sila yung nakilala mo, para kang kasama sa loob ng bahay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At ngayong gabi, walang iba kundi si Anas bin Malik radhiyallahu anhu. May nakakakilala kaya kay Anas bin Malik? Inshallah, makilala natin siya ngayong gabi kahit konti. Ulila siya sa tatay ng maagang edad. Ang nanay niya ay si Sulaim, nagmuslim sa dawa ni Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Nabanggit natin na naunang ipinadala ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sino? Si Mus'ab sa Madina. At maraming nagsipag-Muslim. So nagmuslim itong si Sulaim, nanay ni Anas bin Malik, nang hindi pa nila nakikita ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapagkat siya ay nasa Makkah pa. Sundan niyo ha. Nang nagmuslim itong si Sulaim, automatic dahil bata pa si Anas, 7 years old, 8 years old, wallahu a'lam, ay palagi na niyang tinuturuan tungkol sa Islam. Ang Islam ay ganito, ang Islam ay ganyan, lahat ng kabutihan. At pinapakilala niya ng husto kung sino ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa batang si Anas.
So itong si Anas, batang edad pa lang, kilala niya na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at gustong-gusto niya na makita. So kalaro niya yung mga ibang bata sa Madina ito, wala pang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin wala pang hijrah. Palaging ang biruan nila ng mga bata, halika, punta tayo sa labas ng bayan, doon sa entry, sa pasukan ng bayan, at aabangan natin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naglalaro yung mga bata at para bang nangangarap sila na sana dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So isang araw, dahil biruan lang yun ng mga bata na gusto nilang makita ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isang araw ibinalita sa kanila ng matatanda, alam niyo ba na inaasahan na nating dumating ang Rasulullah at si Abu Bakar? Subhanallah. So tuwan-tuwa itong mga batang ito at talagang napatunayan nila dahil ang buong Madina nung araw na yon ay naggayak. Nag-abang sila doon sa mga sa pasukan nung Madina. Ang iba ay nasa taas ng puno, nasa rooftop ng kanilang bahay. Lahat sila nag-aabang sa pagdating nino, huling naghijra ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at si Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu. At pagdating nila, ano yung nangyari doon sa sira kung nag-aaral tayo? Kumanta yung mga bata, na'am, tala'al badru alayna. Maari na itong si Anas bin Malik ay kabilang dun sa mga bata na sa lumalubong na tuwan-tuwa at kumakanta sa pagdating ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagdating ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yung mga tao nag-uunahan sa kanya. Gusto siyang yakapin, gusto siyang makilala, at nung nandun na siya sa kanyang bahay, yung mga tao bisita ng bisita at kanya-kanyang bigay ng regalo. Okay? Ito yung regalo ko, Ya Rasulullah. Dumating itong si Sulaim, nanay ni Anas, sabi niya, Ya Rasulullah, wala po akong mabigay sa inyo tulad ng ibinibigay ng iba. Subalit ang ibinibigay ko sa inyo ngayon ay ang aking anak na si Anas. Tanggapin niyo po, Ya Rasulullah. So tiningnan sila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kitang-kita yung sinseridad sa kanilang muka. At si Anas, tiningnan niyang kanyang muka, bata na kumikislap yung mata na parang gustong-gustong makasama ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sila ay tinanggap ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Anas, yun ang pinakamasayang araw na nangyari sa buhay ko kahit na ako ay 10 years old pa lang. Mga kapatid sa Islam, ang pinag-uusapan natin dito, sahaba, 10 years old nang naghijra ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So napakaraming kabutihan na matututunan natin sa buhay ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sabi niya, 10 years pinaglingkuran ko ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So 10 years old siya. And then plus another 10 na nabuhay ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Madina, that is 20 years old nang namatay ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tundan nyo. 10 years old, doon siya tagapagsilbi sa bahay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, radhiyallahu anhu, kalugdan siya ni Allah, pinaglingkuran ko ika ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa loob ng 10 taon, fama qala li uf o lima sana'ta hada. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. O kama qala Anas bin Malik. Sabi niya, pinaglingkuran ko ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng 10 years at kahit isang beses ay hindi ko narinig sa kanya ang salitang of. Alam niyo yung of, no? Sa Arabic, yung pwe, parang angal. Hindi ko man lang narinig sa kanya yun, of, at hindi ko man lang narinig sa kanya yung bakit mo yan ginawa sa loob ng 10 years. Sino tinutukoy niya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So isang beses na iulat na inutusan ako ika ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa isang gawain at gagawin ko na yon. Pero nang paglakad ko, nakita ko yung mga bata na kasing edad ko, kinikwento niya, so bata pa siya. Napalaro ako dun sa mga bata at nakalimutan ko yung utos ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, maya-maya may tumapik sa aking likod at nakita ko, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, doon ko lang naalala na meron pala siyang inutos sa akin. Pag mangyari sa iyo to, parang tapos. Pero anong sabi sa kanya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Unais. Natatandaan mo ba may inutos ako? Subhanallah, yung Unais, ang pangalan niya Anas. Pag ginawa mong Unais, parang pusa, kuting, parang ginawa mong cute.
parang lalo mo pang nilambingan. Ang tawag dito sa Arabic at tasgir. Halimbawa, bani, ibni, ginagawa mong bunay, abd, ubaid. Para bang pinalalambing mo yung salita dahil pinaliit mo yung kanyang pagtawag. So, ibig sabihin, nung nakita siya, ya Unais, parang hindi galit. Uy, Toy, may inutos ako sa iyo Sabi niya, opo, ya Rasulullah, gagawin ko na po ngayon at nakalimutan ko, patawarin mo ko, ya Rasulullah. At hindi man lang nagalit sa kanya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero eto, tingnan niyo. Siya ay nasa loob ng bahay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi siya alipin, di ba? Dahil ibinigay siya nung nanay niya. Pero naging parang servant siya. Hindi siya tinuturing na alipin. Pero tagapagsilbi siya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ito 'yon. Marami sa mga gawaing pribado ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nasasaksihan niya. Subhanallah. Take note. Karamihan sa ating mga hadis patungkol sa description ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa gawaing pribado sa loob ng bahay ay inulat ni Anas bin Malik. Wallahi, malaki utang na loob natin sa sahaba na ito. Dahil hindi natin lubusang makikilala ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung hindi sa mga ulat na galing kay Anas bin Malik. Isipin mo, pag meron kang gustong taong makilala at may kontak ka sa loob ng bahay noon, napakalakas mo doon sa taong yun, di ba? Halimbawa, si Mayor, kilala mo yung tagapagsilbi ni Mayor, tinatanong mo, si Mayor, paano kumain? Si Mayor, paano matulog? Si Mayor, yun ang trabaho ni Anas bin Malik na nakarating sa atin. Paano matulog ang Rasulullah? Paano siya kumain? Paano niya gawin to? Paano siya tumanggap ng bisita? Kaya kung pag-aaralan natin ang mga hadis patungkol sa katangian ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kailangan kilalanin natin sino? Si Anas bin Malik. Sabi niya, maraming beses ko nakamayan ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at wala pa akong maisip na tela na mas malambot pa kaysa sa kanyang kamay. Sallallahu alaihi wasallam. Sino nagulat? Anas bin Malik. Sabi niya, ang pawis, tingnan mo kung gaano siya magulat ng hadis. Ang pawis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay mas mabango pa kaysa sa lahat ng pabango o mist na nakita ko nung panahon namin. Subhanallah. Kung ito'y pribilehiyo na, pakiop na. Pribilehiyo na pinagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Anas bin Malik. Siya ay naging guro ng mga sahaba. Siya ay naging guro ng mga sahaba. Bakit? Napakalapit niya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yung mga tabi'in, yung mga sahaba ay nagsipag-aral sa kanya. Sinasabi sa Sahih al-Bukhari pa lamang, ang pinaka mataas na aklat, pagkatapos ng aklat ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay meron na siya dong ulat na hindi bababa sa 2,000 hadis. Subhanallah. Meron dua ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pag-aralan natin si Abdurrahman bin Auf, dinua ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at natutunan natin kung paano nagkaroon to ng epekto sa kanyang buhay. Idinua rin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si Anas bin Malik, ang sabi niya, Allahumma rzuqhu malan wa walada. Napakagandang dua. Maaring gusto nyo itong ipadua sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ano ibig sabihin? Ya Allah, biyayaan mo siya ng kayamanan, subhanallah, at mga anak. 2 bagay na kailangan ng tao dito sa dunya. At idinua yun ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanya at sinasabi na itala na si Anas bin Malik ay minsan naging pinakamayaman na ansar sa Madina. Subhanallah. Samantalang niregalo lang siya ng kanyang nanay sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam upang maging tagapagsilbi. Pero siya ay naging pinakamayaman dahil sa kanyang mga negosyo. At umabot ang edad niya, tingnan niyo to, dua ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pera at kayamanan. Naiulat na umabot ang kanyang edad ng 103 years old. So kung ngayon may 100,000 na siya sa government. 103 years old. At sabi niya, nakita ko ang aking mga anak at aking mga apo ng 100 ang bilang nila. So inabot mo yung mga anak mo, yung mga apo mo ng 100, baka mamamatay na tayo, hindi pa umabot sa 20 yung makikita mo sa lahi mo. Pero siya, inabot niya ay 100 sa kanyang mga apo at anak. Bakit? Dinua ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rzuqtuhu malan wa walada. Ya Allah, biyayaan mo siya ng kayamanan at ng mga anak.
Kung susumahin natin lahat-lahat ito, mga kapatid sa Islam, kung uugatin natin, ang lahat ng katauhan ni Anas bin Malik ay dahil saan? Dito tayo kumuha ng aral. Dahil sa pagiging relyosa ng kanyang nanay. Tama ba ako mali? Na yung nanay niya, hindi pa nakikita ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inutusan na itong anak niya kung paano magmahal sa reliyon sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gusto ko talaga itong palaging bigyan ng diin sa mga magulang ngayon na hindi nagiging balanse sa kanilang pagpapalaki ng anak. Wallahi al-azim. Kung paano nating nagugustuhan na yung anak natin, bahala na kayong mabingi sa sinasabi ko na ito. Kung paano nagugustuhan ng magulang na maging professional ang inyong mga anak, sana ganun din ninyo magustuhan na lumaki yung inyong mga anak na relyoso at may pagmamahal sa reliyon. Ito, pinag-aaralan natin ng mga buhay ng sahaba para kumuha ng aral. Pero pag uwi sa bahay, ganun pa rin. Ang anak mo, gusto mo pa rin maging engineer o doktor. Hindi nagsasala, dumadaan lang sa harap mo. Hindi nagpa-fasting, okay lang sa'yo. Bakit? Kasi ayos naman kanyang grade sa school. A'udhu billah. Ito, tingnan nyo. Si Sulaim, nanay ni Anas bin Malik, kung paanong idinuwa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at nagkaroon ng ganitong katangian. Pinakamayaman sa Ansar at may pinakamaraming anak. Isang gabi, itong si Anas ay lumabas dahil naaninag niya na napakaliwanag at napakaganda ng buwan. Subhanallah. May ganyang pagkakataon, di ba? Tinitigan niya yung buwan at gandang-ganda siya sa liwanag at laki nito. Maya-maya nakita niya dumating ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at nakita niya maliwanag din ang muka. So tiningnan niya yung buwan, maganda. Tiningnan niya ang muka ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maganda. Tiningnan niya yung buwan, maganda. Tiningnan niya yung buwan, maganda. At sabi niya, wallahi mas maganda ang muka ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa buwan kaysa sa buwan. Pagmamahal na hindi natin alam kung paano naihubog yung puso niya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya si Aisha radhiyallahu anha, may dagdag ko lang, totoong maliwanag ang mukha ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahil minsan nagtatahi siya sa tela o damit nang nahulog yung karayom. Sabi niya, ya Rasulullah, hindi ko makita yung karayom. Tumingin ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doon sa kinakapaan niya ng karayom at nakita niya yung karayom dahil nagkaroon ng liwanag doon sa babang lugar na pinaghahanapan niya ng karayom sallallahu alaihi wasallam. Dahil totoo, literal, maliwanag ang muka ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So bilang panghuli mga kapatid sa Islam, si Anas bin Malik, sabi niya, ya Rasulullah, makikita ba kita sa kabilang buhay sa araw ng paghuhukom? Sabi niya, tingnan nyo kasama niya 10 years sa bahay, araw-araw niya kasama, ya Rasulullah, sana ganun din sa kabilang buhay. Ya Rasulullah, pag nakita kita doon, pwede mo ba akong ipamagitan? At lahat tayo nangangailangan, by the way, ng pamamagitan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kailangan natin ng gigit na sa atin, papunta kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay kabilang sa umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At alam to ni Anas, ya Rasulullah, pamagitan mo ko. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Anas, makikita mo ko. Maaring sa Haud, yung batis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maaring doon sa timbangan na kung saan tinitimbang ang ating mga gawain, maaring dito, maaring doon, basta makikita mo ko. At ipapamagitan kita, ya Anas. Ya Rasulullah, pag nagkita tayo doon, tatawagin kita ng malakas at sasabihin ko, ya Rasulullah, ako si Unais, yung tagapaglingkod mo, ya Rasulullah, at ipamagitan mo ko kay Allah. Mga kapatid sa Islam, nakita niyo yung napakalakas na relasyon ng isang sahaba sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa na wala tayong ganito kalakas na relasyon sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, posible ito kung tayo ang unang magtatabuhay o magtataguyod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tiyak na magkakaroon tayo ng karapatan sa kabilang buhay na tayo ay ipamagitan niya sallallahu alaihi wasallam kay Allah subhanahu wa ta'ala doon sa araw na ating pinaghahandaan. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.